Naalala ko pa ang pag-uyam ng mga ekonomista sa buong mundo nang magsimulang gumuho ang Hapon. Paghina ng ekonomiya dahil sa pagtanda ng populasyon, pag-usad na parang pagong, at ang tinawag nilang na walang 30 taon lahat ay naniniwala sa tahimik na pagkawala ng islang bansang ito. Ngunit noong 2025, binaliktad ang prediksyon. At ito'y ginawa sa pinakamapangahas at pinakamakapangyarihang paraan. Habang nalulunod ang mundo sa kaguluhan, isang bansa lang ang nagsimulang sumikat bilang tanging pag-asa. Ito ang bansang labis nating minamaliit, ang Pilipinas. Bakit ngayon ay nagpupugay ang mga elite sa buong mundo sa Pilipinas? Kapag nalaman mo ang nakakagulat na dahilan, matitigat ka sa matinding pagmamalaki na ikaw ay Pilipino at mapapaluha ka sa paghanga. Nagsimula ang kuwento sa isang propesiya na naganap sa loob ng isang silid-aralan sa Harvard University. Hindi nauubra ang mundo kung wala ang Pilipinas. Ang bansa na humahawak sa kapalaran ng buong mundo ang lihim na lakas ng Pilipinas. Ang Amerika, Sina, Alemanya lahat ay magigiba, maliban sa isang bansa lang. Ang salitang binitawan ng isang profesor sa Harvard ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga estudyante. Ang paniniwala ng mga estudyante ay ang huling makakaligtas ay isang malaking bansa sa Europa. Ngunit ang sagot na lumabas sa kanyang bibig ay nakakagulat, ang Pilipinas. Biglang natahimik ang silid-aralan. Agad na nasundan ito ng mga bulong at tawanan. Ngunit habang nagpapatuloy ang paliwanag ng propesor, ang kanilang pagkabigla ay napalitan ng pagkamangha at paggalang. Ang lihim ng Pilipinas na walang sinumang umasa. Alamin ka agad, kung ikaw ay naengganyo sa kwento ngayon, mangyaring panoorin hanggang sa huli, at mag-like at mag-subscribe sa channel. Ako ay tumayo sa silid-aralan ng Harvard University. Siyam na estudyante ang nakaupo, pigil hininga. Sila ang pinakamahuhusay na talento mula sa iba't ibang sulok ng mundo, Amerika, Sina, Pilipinas, Alemanya, at Pransya. Hinarap ko ang pisara. Kinuha ko ang tisa. Dahan-dahan kong isinulat ang unang pangungusap. Ang Amerika, Pilipinas, Sina, Alemanya lahat ay magigiba. Maliban sa isang bansa lang. Nanlamig ang silid-aralan. 8 tao ang hindi man lang nakahinga. Namula ang mukha ni Julia. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganoong reaksyon sa anak ng isang pamilyang politiko sa Amerika. Mahigpit na kinuyom ni Iway ang kanyang panulat. Lumabas ang ugat sa kamay ng protege ng pamahalaan ng Tsina. Si Maria Santos naman ay kinagat ang labi at humawak ng mahigpit sa kanyang mesa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil ito ang pinakamahalagang lecture sa aking 30 taong karera bilang scholar. Dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante at sumulat ako ng 5 salita sa pisara. Revolusyon ng Artificial Intelligence. Krisis sa pagkain, pagbagsak ng supply chain, super-aged population, panganib ng digmaan. Ang 5 krisis na ito ay sabay-sabay na sumasalanta sa mundo ngayon. Itinuro ko ang unang item. Sa Silicon Valley, 150,000 katao ang tinanggal sa trabaho noong nakaraang taon. Para itong nawalan ng trabaho ang buong populasyon ng Boston. Ginawa ito ng Google, Meta, at Amazon. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga laptop at sinimulan ang pag-search sa aking mga salita, Wall Street Journal, Washington Post. Lahat ay nagtanggal ng mga reporter. Pinalitan sila ng artificial intelligence. Ang mga reporter na may 40 taong karera ay pinalayas ng mga computer. Sandali akong tumigil. Tumunghay ang mga estudyante. Ngunit may isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang bansa lang ang sumalungat sa direksyon. Hindi nito itinuring na kaaway ang AI, ginawa itong kaalyado. Nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. May sumigaw. Anong bansa iyan? Hindi ako sumagot. Sa halip, itinuro ko ang pangalawang item. Sa Africa, doble ang presyo ng butil. Ang trigo na kakainin ng isang pamilya sa isang buwan ay naging 1 linggo na lang. Nagsimula ang taggutom. 1 milyong bata ang nagugutom. Lumamig ang boses ko. Gumawa ang Amerika ng Inflation Reduction Act, isang batas na nagbibigay subsidiya lamang sa sariling produkto. Ginaya ito ng Europa. Naputol ang supply chain. Isa sa 3 pabrika sa Alemanya ang nagsara.
Gumuho ang isang kumpanya na may 100 taong tradisyon. Takot ang mukha ni Hans. Siya ay nagmula sa isang pamilya ng industriya ng sasakyan sa Alemanya. Professor, ano ang solusyon? Umiling ako. Isang bansa lang ang nakahanap ng solusyon. Sabay kong itinuro ang pangatlo at pang-apat na item. Tingnan ang Pilipinas. Ang populasyon ng Overseas Filipino Workers, OFWs, ay higit sa 10 milyon. Ang bansa ay tila nag-e-export ng mga tao. Ang korupsyon ay matagal ng problema. Ngunit ginawa ito ng isang bansa na isang oportunidad. Umusad si Maria Santos. Nanginginig ang mga mata niya. Ang Tsina, Professor. Isa sa 5 kabataan ay walang trabaho. Gumuho ang real estate. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay nakatambak ng hindi nabebenta. Tambak ang mga bagong sasakyan sa parking lot ng mga pabrika. Sumigaw si Iwei, gugupo ang Tsina. Kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Hindi lahat tungkol sa laki, mariin kong sinabi. Ang Pilipinas ay may malaking populasyon, ngunit nagtatrabaho sila sa buong mundo. Ngunit kinontrol ng isang bansa ang lahat ng industriya na ito mula sa BPO, kalakalang pandagat, hanggang sa serbisyo sa kalusugan. Nakatutok ang tingin ng mga estudyante sa Pisara. Isang bansa lang, ano kaya iyon? Itinuro ko ang huling item. Ang digmaan sa Ukraine ay nasa 3 taon na. Ang Taiwan Strait ay anumang oras pwedeng sumabog. Ang krisis ay hindi darating ng hiwa-hiwalay. Sabay-sabay itong bumabagsak. Binalot ng matinding katahimikan ang silid-aralan. May nag-ubo. May tumingin sa labas ng bintana. Inilapag ko ang tisa. Dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante. Kaya tinatanong ko kayo, aling bansa ang gumawa sa lahat ng 5 krisis na ito bilang isang oportunidad? Tinaas ni Julia ang kamay niya, ngunit tumigil. Binuksan at isinara ni Iwei ang bibig niya. Tumingin lang kay Hans. Si Maria Santos ay pinapaikot ang kanyang panulat. Walang nakasagot. Isinara ko ang libro. At iniwan ko ang huling salita. Pag-usapan natin ang tungkol sa bansang iyon sa susunod na klase. Lumabas ako ng silid-aralan. Narinig ko ang bulungan ng mga estudyante sa likod. Kinabukasan, ang katotohanan na natuklasan nila ay ganap na nagpabago sa kanilang pananaw sa mundo. Pagbukas ko ng pinto ng silid-aralan kinabukasan, nagulat ako. Ang mga estudyante ay nandoon na. Sa kanilang mga mata, kitang-kita ang bakas ng hindi pagtulog sa magdamag. Pagdating ko sa podium, itinaas ni Maria Santos ang kanyang kamay. Professor, iyon ba ay Pilipinas? May halong pag-asa ang boses niya. Naramdaman ko ang matinding pagnanais niyang maging Pilipinas iyon. Dahan-dahan akong umiling. Ang Pilipinas ay tiyak na isang kamangha-manghang bansa. Kahit may bagyo, nananatili silang matatag. Kapag may krisis, nagtutulungan sila sa bayanihan spirit. Nagningning ang mukha ni Maria Santos. Ngunit nagpatuloy ako. Ngunit ang Pilipinas ay tumiis lang. Hindi nila ginawa ang krisis na isang oportunidad. Tumahimik ang silid-aralan. Mula 1986 hanggang ngayon, 40 taon na. Hindi na walang 30 taon, patungo na sa 40. Ang mga kabataan ay nawalan ng pag-asa. Tinalikuran ang kasal, mga anak, at sariling bahay. 7 sa 10 kabataan sa Pilipinas ang nagsasabing walang kinabukasan. Kinagat ni Maria Santos ang labi niya. Tingnan ang dating industriya ng pagmamanupaktura. Minsan, ito ang nanguna sa Asia. Ngayon, naalis sa merkado ng smartphone. Ang pagbabago sa dekuryenteng sasakyan ay mabagal. Pinahid ng kamay ko ang pisara. Paano ang digital? Ang mga ahensya ng gobyerno sa Pilipinas ay gumagamit pa rin ng papel at mahabang pila. Kailangan pang pirmahan ang lahat bago maaprubahan ang mga dokumento. Habang ang buong mundo ay nagbe-banking gamit ang smartphone, ang mga tao sa Pilipinas ay pumipila sa teller ng bangko. Ang boses ko ay mariin. Iba ang isang bansa. Binago nito ang lahat gamit ang digital. Ang mga batang elementarya ay nag-aaral ng programming, at ang mga lolo at lola ay gumagamit ng artificial intelligence. Biglang tumayo si Iwei. Kung ganoon, sina ba? Kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo.
Nanginginig ang boses niya. Mas malaki ang pangamba niya kaysa sa pag-asa. Tama ang laki ng ekonomiya ng Tsina. Ngunit Iway, hindi lahat tungkol sa laki. Sumulat ako ng numero sa pisara. Kawalan ng trabaho ng kabataan. 20%. Walang trabaho kahit nagtapos ng kolehiyo. Kahit nagtapos sa prestihiyosong unibersidad sa Shanghai, nagde-deliver lang ng package. Paano ang real estate? Ang upa sa Guangzhou, Shenzhen, Beijing ay kalahati na. Nabangkarote ang malalaking grupo ng real estate. Gumuho ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa Tsina. Nanlamig ang mukha ni Iwei. Tingnan ang dekuryenteng sasakyan. Nakatambak ang mga sasakyan sa buong China. Gumagawa lang, hindi nabebenta. Tambak ang mga bagong sasakyan sa bawat parking lot ng pabrika. Sandali akong tumigil. Paano ang semiconductors? Hindi makagawa ng pinakamodernong chip dahil sa parusa ng Amerika. Ngunit, may isang bansa na humahawak sa 70% ng semiconductor material sa mundo. Ang industriya ng robot ay no one din sa mundo. Kahit ngayon, ginagamit ninyo ang produkto ng bansang iyon. Nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. Nagtinginan ang mga estudyante. Darajana, Darajana, Darajana. Nagtinginan ang mga estudyante. Dahan-dahang tumayo si Hans. Siya ang estudyanteng taga-Alemanya. Iba ang Alemanya. Kami ay isang superior na bansa sa pagmamanupaktura. Sasakyan, makina, kemikal lahat ay pinakamahusay sa mundo. Tinitigan ko si Hans ng sandali. May natitirang huling pagmamalaki sa kanyang tingin. Hans, alam mo ba ang tungkol sa industriya ng sasakyan ng Alemanya? Oo naman. Ang lolo ko ay isang engineer and gay Volkswagen. Ngayon, paano na? Kinagat ni Hans ang kanyang dila. Sumulat ako sa pisara. Presyo ng stock ng Volkswagen bumagsak ng 40% sa loob ng 3 taon. BMW factory utilization rate, 60%. Hindi man lang naabot ng kalahati ang target sa dekuryenteng sasakyan. Nawala ang kulay sa mukha ni Hans. Pinutol nila ang gas ng Russia. Walang alternatibo. Ang presyo ng kuryente ay tumaas ng 3 beses. Ito ang pinakamahal na kuryente sa Europa. Bumaba ang boses ko. Tumigil ang mga pabrika. Isang kumpanya ng bakal na may 200 taong tradisyon ang nagsara. Gumawa sila ng wind power, ngunit walang kuryente kung walang hangin. Ganoon din sa solar power. Maikli ang araw sa taglamig, kaya kulang ang kuryente. Hinakawan ni Hans ang mesa. Nabigo ang Alemanya sa pagbabago sa dekuryenteng sasakyan. Nagpakapit-tuko lang sila sa teknolohiya ng internal combustion. Samantala, inangkin ng isang bansa ang lahat ng merkado ng baterya at materyales. Umupo si Hans. Binalot ng matinding katahimikan ang silid-aralan. Ito ang sandali nang bumagsak sa sahig ang pagmamalaki ng mga estudyanteng Hapon, Tsina, at Alemanya. Yumuko si Maria Santos at inilapag ni Iwei ang kanyang panulat. Dahan-dahan akong tumingin sa mga estudyante. Ang mga dakilang bansa ay nagigiba. Ang mga superpower na naghari sa loob ng 100 taon ay nawawalan ng lakas. Ngunit isang maliit na islang bansa ang pumupuno sa puwang na iyon. Tahimik na nagtanong si Julia. Professor, anong bansa ba talaga iyon? Ngumiti ako. Sasabihin ko ang pangalan nito sa susunod na klase. Bumuntong hininga ang mga estudyante. Ngunit nagbago ang kanilang mga tingin. Hindi na ito pagdududa, kundi matinding pagkabalisa. Ang sandali na marinig nila ang pangalan na iyon, ang silid-aralan ay magiging isang kaldero ng pagkabigla. Dumating ang susunod na klase. Pagbukas ko ng pinto ng silid-aralan, sabay-sabay na tumunghay ang mga estudyante. Ang tensyon ay bumalot sa hangin. Dahan-dahan akong umakyat sa podium. Kinuha ko ang tisa at sumulat ako ng isang malaking salita sa pisara. Pilipinas. Sumabog ang silid-aralan. Pilipinas? Sigaw ni Julia. Hindi siya makapaniwala. Professor, hindi ba't sinabi mo kanina na hindi maganda ang Pilipinas? Itinaas ni Iwei ang kanyang kamay. Ang boses niya ay puno ng galit. Tumango ako. Tama. Sa panlabas,
Ang Pilipinas ay tila mahina at napag-iwanan. Ngunit iyon ay dahil hindi ninyo nakikita ang totoong Pilipinas. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Nagtatanong sila kung paano ito nalampasan ang krisis. Mayroon ding umiling. Nagsimula akong sumulat ng mga numero sa pisara. Maliit man tingnan, ang impluwensya nito ay pinakamalaki sa mundo. Isinulat ko ang unang numero, Global BPO, Shared Services Hub Share 70%. Nagsulat ang mga estudyante sa kanilang notebook. Ang pangunahing serbisyo at suporta na kailangan upang gumana ang mga kumpanya sa buong mundo, 70% ay hawak ng Pilipinas. Call centers, IT outsourcing, financial back office. Kung wala ito, walang makakapagpatakbo ng isang araw ang mga kumpanya tulad ng Google o JP Morgan. Tumingin ako sa mga estudyante. Ang mga telepono na hawak ninyo, ang puso ng suporta nito ay Pilipinas. Ito ay gawa ng mga Pilipino na may matinding malasakit at pagtitiyaga. Sabay-sabay na tiningnan ng mga estudyante ang kanilang mga cellphone. Mayroong napanganga. May kumurap. Tatlong estudyante sa harapang hanay ang sabay-sabay na binaliktad ang kanilang mga cellphone. Isinulat ko ang pangalawang numero. Global Seafarer, Healthcare Manpower Share 50%. Umusad si Hans. Ang mga robot ng hapon. Professor, ang mga barko na nagpapatakbo sa paggawa ng mundo, ang mga hospital na nagliligtas ng buhay, imposibleng gumana ng walang mga Pilipino. Ang Tesla, ang iPhone, ang bawat barko sa dagat ito ay itinayo at pinatakbo ng Pilipino. Namutla ang mukha ni Hans. Ibig sabihin, ang mga pabrika sa Alemanya ay hindi rin aandar ng walang mga Pinoy na nagpapatakbo ng mga barkong nagdadala ng materyales. Tumahimik ang silid-aralan. Isinulat ko ang pangatlong item, Microenterprise, Social Enterprise Resilience, World Number 1. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay nagdomina sa susunod na henerasyon ng resilience at bayanihan technology. Ang kinabukasan ng pagtitiis ay nakasalalay sa kakayahan ng Pilipinas na bumangon sa bawat krisis. Bulong ni Julia, hindi ka panipaniwala. Isinulat ko ang huling numero, Number of Resilient, Disaster-Tested Communities, World No. 1. Nagsimulang magbulungan muli ang silid-aralan. Ilang kumpanya ang nananatiling buhay pagkatapos ng 100 taon sa Pilipinas? Marami. Sa bawat bagyo, bawat lindol, ang mga Pilipino ay natutong bumangon ng magkasama. Pinahid ng daliri ko ang pisara. Kahit may giyera, kahit may kalamidad, ang mga Pilipino ay nakakaligtas. Iyan ang lihim na lakas ng Pilipinas. Pinigilan ng mga estudyante ang kanilang hininga, walang nakapagsalita. Isinulat ko ang huling pangungusap sa pisara, ang bansa na tahimik na nagdomina sa mundo sa hindi nakikitang paraan. Dahan-dahang itinaas ni Iway ang kanyang kamay. Professor, paano ang Tsina? Kami ay gumagawa rin ng electric cars at semiconductors. Ngunit, umiling ako. Ang Tsina ay gumagawa, ngunit wala silang core technology at materials. Kung wala ang mga Pilipino na nagdadala ng mga materyales, at ang BPO na nagpapatakbo sa suporta, titigil ang mga pabrika. Sila ay nag-assemble lang. Kinagat ni Iway ang kanyang dila. Nanginginig ang kanyang kamao. Tahimik na nagtanong si Maria Santos. Professor, Pilipino ako, ngunit hindi ko alam na ganoon pala kagaling ang bansa namin. Bakit hindi namin napapansin? Sandali akong natahimik. At dahan-dahan akong sumagot. Dahil ang Pilipinas ay tahimik. Hindi sila nagmamayabang. Tahimik lang silang nagpapahusay ng kanilang kakayahan. At kapag dumating ang krisis, doon nila pinapatunayan. Binalot ng matinding katahimikan ang silid-aralan. Namula ang mga mata ni Maria Santos. Tiningnan ko ang mga estudyante. Nagbago ang kanilang mga tingin. Hindi na sila nagdududa. Ang sasakyan na sinasakyan ninyo, ang telepono na ginagamit ninyo. Ang Pilipinas ang ugat ng lahat. Kung titigil ang Pilipinas, titigil ang mundo. Inilapag ni Julia ang kanyang cellphone. Tumango si Hans. Tumingin si Iway sa labas ng bintana. Inilapag ko ang tisa. Sa susunod na klase, pag-usapan natin kung paano nagawa ito ng Pilipinas ang espiritu na nasa likod nito. Nagtinginan ang mga estudyante. Gusto na nilang malaman. Talagang gusto na nilang malaman.
Ang lihim kung paano hinawakan ng isang tahimik na islang bansa ang mundo. Sa susunod na klase, makakatanggap sila ng mas matinding pagkabigla. Ang silid-aralan ay puno pa rin ng tensyon. Nagtataka ang mga estudyante kung paano umakyat sa posisyong iyon ang Pilipinas. Binura ko ang pisara at gumuhit ng isang bagong chart. Sumulat ako ng 5 pangalan ng bansa. Kapag dumating ang krisis, paano tumugon ang bawat bansa? Itinuro ng kamay ko ang unang pangalan. Tingnan natin ang Amerika. Noong 2008, dumating ang krisis pinansyal. Ano ang ginawa nila? Sumagot si Julia. Nag-imprenta sila ng pera. Gumawa ng quantitative easing. Tama. Nag-imprenta sila ng napakaraming dolyar. Nagbuhos ng 5 trilyon sa merkado. Nalutas ba ang problema? Hindi. Nagkaroon lang sila ng oras. Itinuro ko ang pangalawang pangalan. Paano ang Europa? Gumawa sila ng regulasyon. Regulasyon sa kapaligiran. Regulasyon sa paggawa. Regulasyon sa data. Hindi makahinga ang mga kumpanya. Yumuko si Hans. Bakit nabigo ang mga kumpanya ng sasakyan sa Alemanya na magbago sa electric car dahil sa regulasyon? Tumagal ng 5 taon ang paggawa ng isang pabrika. Tumahimik ang silid-aralan. Itinuro ko ang pangatlong pangalan. Ang China, nag-control. Nang magkaroon ng COVID, isinara ang mga lungsod. 25 milyong tao sa Shanghai ang ikinulong sa bahay. Tumigil ang ekonomiya, kinagat ni Iway ang kanyang dila. Nang gumuho ang real estate, ano ang ginawa nila? Isinara ang media, nag-censor. Hindi naglaho ang problema, hindi lang nila pinayagan na pag-usapan. Ang boses ko ay mariin. Tingnan natin ang dating Pilipinas. Noong 1986, sumabog ang diktadorya. Ano ang ginawa nila? Mahinang sumagot si Maria Santos. Tumiis. Nagtiis at nagtulong-tulong. Tama. Nagtiis at nagtiyaga. Ngunit hindi lang pagtiis. Ginawa ito ng isang bansa na isang pagkakataon. Dinoble ko ang huling pangalan sa pisara, Pilipinas. Sabay-sabay na tumunghay ang mga estudyante. Iba ang Pilipinas. Ginawa nilang pagkakataon ang krisis. Nagsimula akong sumulat ng mga numero sa pisara. March 11, 2011, nang tumama ang bagyo. Isang kalamidad na halos magpabagsak sa bansa. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Pinahid ng daliri ko ang pangalan ng Pilipinas. Nagkaroon ba ng kaguluhan? Nagkaroon ba ng pagnanakaw? Umiling si Julia. Hindi. Walang naganap. Tama. Ang mga tao ay pumila ng maayos. Inuna ang iba kaysa sa sarili. Ang mga tindero sa convenience store ay nagbigay ng mga produkto ng libre. Kahit ang mga pulubi ay tumulong sa pagpapakain. Pinigilan ng silid-aralan ang kanilang hininga. Nagulat ang mundo. Isang bagay na hindi kayang gawin ng Amerika o Europa. Sa gitna ng kalamidad, nagningning ang kaayusan at malasakit. Lumalaki ang mga mata ni Julia. Posible ba iyon? Nagawa ng Pilipinas. At ang espiritu na iyon ay nasa teknolohiya rin. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ang paggawa. Iyan ang diwa ng malasakit ng Pilipinas. Isinulat ko ang susunod na numero. 2020, dumating ang COVID, isinara ng buong mundo. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Tiningnan ako ni Iway na may seryosong ekspresyon. Hindi sila nag-lockdown. Hindi sila nagpilit, ngunit ang lahat ng mamamayan ay nagmaskara. Hindi dahil sinabihan sila, dahil ayaw nilang makagambala sa iba. Nanginginig ang kamao ni Iway. Ano ang resulta? Kabilang sa mga pangunahing bansa, ang rate ng pagkamatay ay napakababa. Pinrotektahan nila ang kalayaan habang pinoprotektahan din ang buhay. Tiningnan ko ang mga estudyante. Sinubukan ng ibang mga bansa na lutasin gamit ang pera o kontrolin gamit ang kapangyarihan. Nilampasan ito ng Pilipinas gamit ang kamalayan ng mga mamamayan. Tahimik ang silid-aralan. Walang nakasagot. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi natatakot ang mga Pilipino sa krisis. Hindi sila tumatakas. Tahimik, ngunit may lakas, nagtutulungan sila para malampasan.
Ako mismo ang nag-verify kung saan nagmula ang lahi na iyon. Tahimik na nagtanong si Maria Santos. Professor, ganoon ba talaga kagaling? Sandali akong natahimik. At mariin akong nagsalita. Ako mismo ang pumunta sa Pilipinas. Biglang natahimik ang silid-aralan. Hindi man lang marinig ang paghinga ng mga estudyante. Dandaha, dandaha, dandaha. Sa susunod na klase, pag-usapan natin ang Pilipinas na nakita ko. Isinara ko ang libro. Ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay higit pa sa imahinasyon nila. Sa susunod na oras ng lecture, puno na ang silid-aralan. May mga estudyante pa sa pasilyo. May mga estudyante rin mula sa ibang departamento ang nakarinig ng usap-usapan. Tumayo ako sa podium. At dahan-dahan akong nagsalita. Noong Setyembre, bumaba ako sa NAIA. Pinigilan ng mga estudyante ang kanilang hininga. Naghintay ang lahat sa susunod kong salita. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, alam ko na. Ibang dimensyon ito sa Amerika. Ang boses ko ay may halong paghanga. Isipin ang JFK Airport. Lumang gusali, sirang escalator. Immigration check na naghihintay ng 2 oras. Madumi ang banyo. At masungit ang mga staff. Tumango si Julia. Paano ang Heathrow Airport? 1 oras at kalahati ang paghahanap ng bagahe. Madalas na nawawala. Ang Charles de Gaulle Airport ay malinis, ngunit mabagal. Lahat ay dahan-dahang gumagalaw. Sumulat ako ng mga numero sa pisara. NAIA. Immigration check 5 minuto. Bagahe 10 minuto. Customs 3 minuto. Kabuuang 18 minuto. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Ngunit ang nakakagulat ay hindi lang ang bilis. Hindi ang pasilidad ang nakita ko, kundi ang tao. Naalala ko ang araw na iyon. Pumasok ako sa banyo. Isang janitor na tingin ko ay nasa 60s ang nagtatrabaho. Nang maghugas ako ng kamay, mabilis niyang pinunasan ang mga patak ng tubig. At ngumiti siya at nagsabi, "Salamat po, welcome po." Nagulat si Maria Santos. Tinanong ko, "Bakit ninyo po ginagawa iyan?" Ngumiti siya at sinabi, "Ito po ang pasukan ng Pilipinas. Gusto ko pong maging masaya ang mga bisita sa paggamit po nito." Lumalakas ang boses ko. Ang janitor sa JFK ay nakatingin sa kanyang cellphone. Ang staff sa Heathrow ay tila nababagot. Ngunit ang janitor sa Pilipinas ay may pagmamalaki na kinakatawan niya ang bansa. Tumahimik ang silid-aralan. Pumunta ako sa information desk. Isang batang staff na nasa 20s ang nandoon. Nagtanong ako kung paano pumunta sa Manila. Sandali akong tumigil. Ang staff na iyon ay nagbukas ng mapa. Nagmarka siya gamit ang pulang panulat at nagturo ng 3 paraan. Bus, train, taxi, presyo, oras, kalamangan at kawalan lahat. Paano sa ibang bansa? Ituturo lang nila. Ayon. Iba ang staff sa NAIA. Para silang nagga-guide sa kanilang pamilya. Tumango ang mga estudyante. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ito ang bansang nalampasan ang maraming kalamidad. Nanginginig ang boses ko. Ngayon, ito ang pinakamahusay na paliparan sa mundo. Ilang taon nang no. One sa pinakamalinis na paliparan sa mundo. Hindi ang pasilidad, kundi ang tao ang gumawa ng no one. Natahimik ang silid-aralan. Free wifi, malinis na shower room, massage chair na pwedeng gamitin ng lahat. Ang Amerika ay isang economic superpower, ngunit ang serbisyo sa paliparan ay parang third world country. Ang Pilipinas, lahat ay perpekto. Pinahid ko ang pisara. Ang pinaka-nakakagulat sa akin ay ang tingin ng mga staff. Mayroon silang pagmamalaki. Isang ekspresyon na ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho. Ang boses ko ay puno ng damdamin. Ang staff sa JFK ay pagod. Ang Heathrow ay robotic. Iba ang NAIA. Buhay ang espiritu ng malasakit. Genuine concern. Tahimik na nagtanong si Maria Santos. Professor, ganoon ba talaga ang pagkakaiba? Tumango ako. Nagtagal ako ng 3 oras sa paliparan. Nakita ko ang mga 30 staff, janitor,
information desk, duty-free shop attendant, security guard. Iba-iba ang edad. Mula 20s hanggang 70s. Sandali akong tumigil. Lahat sila ay pareho. Binalot ng matinding katahimikan ang silid-aralan. Iniwan ko ang huling salita. Ang NAA ay ang kinabukasan mismo. At napagtanto ko, ang dahilan kung bakit nanalo ang Pilipinas sa krisis. Hindi ang pasilidad, kundi ang tao. Ang taong may pagmamalaki. Nagningning ang mga mata ng mga estudyante. Sa susunod na klase, pag-usapan natin kung paano ginawa ng Pilipinas ang super aging na isang oportunidad. Lumabas ako ng silid-aralan. Nagsimula ang mga estudyante ng mainit na talakayan sa likod. Ang susunod na kuwento na maririnig nila ay isang bagay na hindi kayang gawin ng kanilang mga bansa. Ang silid-aralan ay mas tahimik kaysa dati. Hinihintay ng mga estudyante ang susunod kong kuwento. Sumulat ako ng isang malaking numero sa pisara. Populasyon na 65 taong gulang pataas. PH 7%, Germany 22%, Amerika 17%. Tumunghay si Maria Santos. Hindi tayo kasing grabe ng Hapon, Professor. Ngunit ang pag-asa sa OFW ay problema. Tumango ako. Tama. Ngunit tingnan natin ang resulta. Sumulat ako ng isa pang numero sa tabi. Labor force participation rate ng 60 plus taong gulang. PH 40%, Germany 8%, OECD average 15%. Nagsulat ang mga estudyante sa kanilang notebook. Ano ang Pilipinas? Sumulat ako ng malaking numero. Dominant no. Nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. Double ng OECD average. Ang mga Pilipino na nasa edad ay nagtatrabaho. Nagtanong si Hans. Professor, hindi ba sila nagre-retire? Hindi ba nila kinukuha ang trabaho ng mga kabataan? Ngumiti ako. Hans, iyan mismo ang German way of thinking. Iba ang Pilipinas. Naalala ko ang nakita ko sa Manila. Sumakay ako sa LRT. Bumaba ako sa istasyon. May isang taong tingin ko ay nasa 70s ang nakatayo, nakasuot ng fluorescent vest. Siya ay miyembro ng isang senior citizen volunteer group. Inilarawan ko ang eksena noong panahong iyon. Nagche-check siya ng seguridad sa platform ng istasyon. Pwede rin itong gawin ng mga batang staff. Ngunit iba kapag ang lolo ang gumawa, pinahid ko ang pisara. Nakikinig ang mga tao. Rumespeto. Ang karanasan ang nagiging lakas. Mahinang nagsalita si Maria Santos. Sa Pilipinas din, nagtatrabaho ang mga matatanda. Convenience store o paglilinis. Tumango ako. Tama. Ngunit may pagkakaiba. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay may pagmamalaki na sila ay aktibo sa buhay. Gusto nilang manatiling konektado sa lipunan. Kinuha ko ang susunod na kuwento. Sandali akong tumigil. Mga craftsman, OFW returnees na nasa 70s at 80s. Sila ay nagba-back office support at nagme-maintain ng mga precision equipment. Ang mga maintenance na iyon ay ginagamit sa mga rocket ng NASA. Ang mga bahaging iyon ay ginagamit sa pinakabagong medical equipment. Ang boses ko ay may halong paghanga. Isang teknolohiya na hindi kayang gayahin ng mga kabataan. Isang sense na hindi nagpapahintulot ng 0.001 millimeters na pagkakamali. Isang milagro na nagmumula sa 60 taong karanasan. Tumahimik ang silid-aralan. Paano ang Alemanya? Kapag nagretiro, nasa bahay lang sila. Ang Amerika ay naggo-golf sa Florida. Iba ang Pilipinas. Nagpapatuloy ng teknolohiya. Ibinabalik ang karanasan sa lipunan. Yumuko si Hans at Maria Santos. Hindi sila pabigat, kundi yaman. Nagbigay ako ng mas maraming halimbawa. Pumunta ako sa isang probinsya. Ang mga lola ay nagtitinda ng mga local goods online. Kumikita sila ng milyon-milyon taon-taon sa pagbebenta ng mga craft at native delicacy. Nagulat si Julia. Gamit ang online? Tama. Ang mga lola na nasa 80s ay gumagamit ng tablet para pamahalaan ang mga order. Hindi sila pumupunta sa ospital. Dahil masaya silang magtrabaho, nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Ang mga nakatatanda sa Amerika ay nahihiwalay sa lipunan. Iba ang Pilipinas, nagtatrabaho,
Nagtuturo. Nasa loob ng lipunan. Itinuro ko ang pisara. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay hindi pabigat. Sila ay ang Platinum Generation. Ang karunungan na naipon nila sa buong buhay nila ay sumusuporta sa pundasyon ng bansa. Binalot ng matinding katahimikan ang silid-aralan. Naaalala ng mga estudyante ang kanilang sariling bansa. Idinagdag ko ang huling salita. Ginawa ng Pilipinas ang krisis na isang resource. Hindi sila natakot sa pagtanda. Ginawa nila itong bansa ng mga eksperto. Tahimik na nagtanong si Maria Santos, Profesor, paano nagawa ng Pilipinas iyon? Ngumiti ako. Pag-usapan natin iyan sa susunod na klase. Tungkol sa kung paano tiningnan ng Pilipinas ang AI at robot, ang teknolohiya ng kinabukasan. Nagbago ang mga tingin ng mga estudyante. Gusto na nilang matuto. Talagang gusto na nilang malaman. Ang lihim ng bansang ang lahat mula sa bata hanggang sa matanda ay nabubuhay kasama ng teknolohiya. Pagbukas ko ng pinto ng silid-aralan, naghihintay na ang mga estudyante. Ang pag-asa ay nababasa sa kanilang mga ekspresyon. Tumayo ako sa podium. Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Tama, ang Amerika, Europa, Tsina lahat ay natatakot. Sumulat ako ng malaking salita sa pisara, iba ang Pilipinas. Tumunghay ang mga estudyante. Hindi natatakot ang Pilipinas sa robot, itinuturing nila itong kaibigan. Naalala ko ang nakita ko sa Manila. Pumunta ako sa isang elementary school, classroom ng grade 3. Binuksan ni Julia ang kanyang notebook. Ang mga bata ay nakaupo sa harap ng tablet. Ano ang ginagawa nila? Sandali akong tumigil. Nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. Grade 3 students ang nagro-robot? Hindi makapaniwalang nagtanong si Hans. Tama. Nagpo-program sila at pinapalakad ang robot. Nagtanong ang guro. Ano ang robot? Sumagot ang bata. Katulong. Kasama. Ang boses ko ay may halong paghanga. Ano ang sinasabi ng mga bata sa Amerika? Terminator. Sinasabi nilang nakakatakot. Iba ang mga bata sa Pilipinas. Ang robot ay kaibigan. Isang nilalang na tumutulong. Nanlamig ang mukha ni Hans at Julia. Ang mga Pilipino ay may paniniwala na ang kaluluwa ay nasa lahat ng bagay. Sa bato, sa kahoy, at kahit sa robot. Kaya pinapahalagahan nila, kinuha ko ang susunod na kuwento. Pumunta ako sa isang pabrika, isang pinakamodernong factory. Nag-focus ang mga estudyante, ang robot ay nagtatrabaho sa tabi ng tao. Walang salungatan, collaborative robot. Umusad si Iway. Hindi ba delikado? Safe. Humihinto ito kapag may tao na lumapit at tinutulungan ng robot ang tao sa mahihirap na gawain. Ang tao naman ay gumagawa ng mas detalyadong finishing. Sumulat ako sa pisara. Coexistence. Inaalis ng Amerika ang tao at pinapalitan ng robot. Naglalagay ang Pilipinas ng robot para tulungan ang tao. Tumahimik ang silid-aralan. Ang craftsman ay nagtuturo ng teknolohiya sa robot. Natutunan iyon ng robot. Ang teknolohiya ay naipapasa. Isinulat ko ang huling numero. Global BPO, Tech Services Export World Share 50%. Ang mga pabrika sa buong mundo ay hindi aandar kung walang suporta mula sa Pilipinas. Ang pabrika sa Tsina, ang pabrika sa Alemanya sinusuportahan ng Pilipinas. Tumango si Hans. Tama. May support center kami sa Maynila. Tama. Isinasagawa na ng Pilipinas ang kinabukasan ng pamumuhay kasama ng robot AI, tech. Hindi ang takot, kundi ang pagsasama ang pinili nilang landas. Nanginginig ang mga tingin ng mga estudyante. Isinara ko ang libro. Sa susunod na klase, pag-usapan natin kung paano nalampasan ng Pilipinas ang mga makasaysayang krisis. Pinigilan ng mga estudyante ang kanilang hininga. Ang kuwento ng bansang hindi kailanman nagpabuwag sa gitna ng giyera, kalamidad at kahirapan. Dumating ang huling oras ng lecture. Puno ang silid-aralan, maging ang mga nakatayo. May mga tao pa sa labas ng pasilyo. Dahan-dahan akong umakyat sa podium. At nagsimula akong sumulat ng mga taon sa pisara. 1945. Tumahimik ang mga estudyante. Tapos na ang giyera. Ang Pilipinas ay wasak. Lahat ay nasunog.
Ang Maynila ay naging abo. Lasmi na pangdaka. Namutla ang mukha ni Maria Santos. Walang resources, walang pera. Ang mayroon lang ay utang at mga guho. Sandali akong tumigil. Ngunit ano ang ginawa ng mga Pilipino? Kinuha nila ang mga brick sa mga guho. Nagbasa sila ng mga libro. Ibinuhos ang lahat sa edukasyon. Natahimik ang silid-aralan. Tinuruan nila ang mga bata na hindi na muling makikidigma, na mag-aambag sa mundo gamit ang sining at serbisyo. Isinulat ko ang susunod na taon. 1964. Miss Universe hosted sa PH. 19 taon lang pagkatapos ng giyera, ipinakita ng Pilipinas ang kanilang kultura at pagiging mabuting host sa mundo. Sinabi ng mundo na imposible. Ngunit nagawa ng Pilipinas, mula sa abo, naging pinagkakatiwalaang bansa sa serbisyo sa mundo. Isinulat ko ang susunod na taon. 2013. Super Typhoon Yolanda. Isang malaking bagyo ang tumama. Nagkaroon ng matinding pinsala. Kinagat ni Julia ang kanyang dila. Sinabi ng mundo, tapos na ang Pilipinas. Naalala ko ang panahong iyon. Ngunit hindi nagreklamo ang mga Pilipino. Tahimik silang naglinis ng mga guho. Walang kaguluhan, walang pagnanakaw. Nagtulungan sila. Lumambot ang mga mata ng mga estudyante. Nagbigay galang ang mundo sa kanilang katatagan. Noble endurance. Binalot ng matinding katahimikan ang silid-aralan. At bumangon ang Pilipinas. Naging isang mas malakas at mas ligtas na bansa. Isinulat ko ang huling taon. 2025. Ngayon, ang Pilipinas ay tahimik, ngunit sigurado, na nangunguna sa mundo. BPO, manpower, healthcare, resilience, social enterprise ang mga teknolohiya na kailangan para sa kinabukasan ng sangkatauhan ay hawak ng Pilipinas. Dahan-dahan akong tumingin sa pisara. Ang mga taon ay nakahanay. Mula 1945 hanggang 2025. 1 taong taon. Umihip ang boses ko. Pagkatalo sa giyera, kalamidad, krisis sa ekonomiya, walang tigil na dumating ang krisis. Pinigilan ng mga estudyante ang kanilang hininga, ngunit hindi kayang gibain ng krisis ang Pilipinas. Sumulat ako ng malaking salita sa pisara, Pilipinas. Natahimik ang silid-aralan. Isang maliit na islang bansa. Walang resources. Ngunit ang pinakamalakas na bansa. Isang milagro na itinayo ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng dugo at pawis. Ang boses ko ay puno ng kumpiyansa. Bakit? Dahil hindi natatakot ang mga Pilipino sa krisis. Nagtutulungan sila sa espiritu ng bayanihan para malampasan. Tahimik na tumayo si Julia. Tiningnan ko ang mga estudyante. Nagbago ang kanilang mga tingin. Ang bansang ginagawa ang kawalan ng pag-asa. Na isang pag-asa, ang pangalan nito ay Pilipinas. Lumalakas ang palakpakan. May nagpunas ng luha sa mga estudyante. Iniwan ko ang huling salita. Matuto rin kayo. Huwag matakot sa krisis. Lampasan ito gamit ang harmonya at pagsisikap. Tulad ng Pilipinas. Tapos na ang klase. Ngunit hindi umalis ang mga estudyante sa kanilang upuan. Alam na nila, ang maliit ngunit malakas na bansa, ang Pilipinas na dapat nating igalang. Ang tunog ng palakpakan na bumalot sa silid-aralan ng Harvard University ay dahan-dahang nagbago sa isang tahimik na alaala. Wala na ang pagdududa o awa sa mga tingin ng mga estudyante. Ang nandoon ay matinding paggalang para sa hindi kilalang lakas. Naaalala ba ninyo ang mga salita na binitawan ng mga ekonomista sa buong mundo sa simula ng kwento? Tapos na ang Pilipinas. Aged population, economic stagnation, 40 years lost. Kung ang mga numero lang ang titingnan, ang Pilipinas ay maaaring tila isang tahimik na lumulubog na araw. Ngunit ang katotohanan na nasaksihan natin sa silid-aralan ngayon ay ganap na iba. Ang 40 taon na iyon ay hindi kailanman nawalang panahon. Habang ang mundo ay tumatakbo at hinahabol lang ang efficiency at profit, ang bansa na tinatawag na Pilipinas ay tahimik na nag-ugat sa lupa at pinalaki ang mga ugat upang makayanan ang bagyo. Mas pinili nitong palalimin at patibayin ang mga ugat na sumusuporta sa buhay sa ilalim ng lupa kaysa magbunga ng mga mamahaling prutas. Ang BPO support,
Ang Global Seafarer Manpower, ang tradisyon ng social enterprise, at ang malasakit na ipinakita sa lahat ay hindi nakukuha sa loob lang ng isang gabi. Hindi nagpapabaya kahit walang nakakakita. Inuuna ang iba kaysa sa sarili. Kapag may kahirapan, hindi nag-aaway kundi nagtutulungan. Ang pang-araw-araw na buhay na normal para sa mga Pilipino ay naipon sa loob ng mahabang panahon at ngayon ay naging isang malaking haligi na sumusuporta sa mundo. Isipin ninyo muli ang kahulugan ng mga luhang pumatak kay Maria Santos. Hindi lang iyon nagmumula sa pag-ibig sa bayan. Hindi ba't iyon ay isang katiyakan na ang mga halaga na kanilang pinahahalagahan ay tama at isang pasasalamat sa kaluluwang pinagtanggol ng kanilang mga ninuno? Tulad ng napagtanto ni Hans, ang estudyanteng Aleman, ang pagtanda ay hindi pabigat sa lipunan, kundi isang pagkakataon na ipasa ang karunungan ng mga eksperto sa susunod na henerasyon. Tulad ng natutunan ni Iwei, ang estudyanteng Chino, ang totoong lakas ay hindi ang laki o ang lakas ng boses. Ang patuloy na maging isang mahalaga na nilalang. Kahit maliit, iyan ang patunay ng isang tunay na superpower. May gusto akong sabihin sa iyo na nanonood ng video na ito ngayon. Kung nakakaramdam ka ng pakiramdam ng pagkakakulong sa Pilipinas ngayon, kung nag-aalala ka sa kinabukasan, mangyaring tumunghay, at magkaroon ka ng kumpiyansa. Ang malinis na kalye sa paligid mo, ang mga package na dumarating ng eksakto, ang mga tao na pumipila ng maayos sa panahon ng kalamidad, lahat ng iyon ay ang milagro ng Pilipinas na hinahangaan at pinapangarap ng mundo. Sinabi ng propesor sa Harvard, ang Pilipinas ay muling isinisilang sa tuwing may krisis. Tulad ng pagtindig mula sa pagkawasak ng giyera, tulad ng pagharap sa hinaharap mula sa kalungkutan ng bagyo. Ngayon, ang Pilipinas ay mayroon ng sagot sa pagkakahati, paghihiwalay, at takot sa bagong teknolohiya na kinakaharap ng mundo. Ang kinabukasan kung saan ang tao at tao, kalikasan, at teknolohiya ay nagsasama ng may espiritu ng harmonya. Ang landas na tinatahak ng Pilipinas ay sa huli ay magiging gabay para sa mundo. Tahimik na pag-asa, hindi tahimik na pagkawala. Ang liwanag na nagmumula sa islang bansa ay hindi mapangahas, ngunit ito ay isang mainit at malakas na tanglaw na hindi kailanman mamamatay. Mangyaring ipagmalaki na ikaw ay Pilipino, o isang tao na nagmamahal sa espiritu ng Pilipinas. Ang iyong ngayon ay nagiging suporta para sa iba at gumagawa ng kinabukasan ng Pilipinas at ng mundo. Dito nagtatapos ang kuwento, ngunit ang ating kasaysayan ay patuloy na magpapatuloy. Kung ang video na ito ay makakapagbigay ng maliit na lakas ng loob sa iyong puso, wala na akong mahihiling pa. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung ikaw ay sumasang-ayon sa kuwentong ito, mangyaring palawakin ang bilog ng kabaitan sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.